ilalagay daw ang Eden sa Pilipinas. Ayoko na sanang patulan nito dahil kahangalan na sabihin nasa Pilipinas ang hardin ng Eden. Pero para wag kayong maligaw, ito po ang sagot natin dyan. Totoo ba na ang hardin ng Eden ay nasa Pilipinas? Pakinggan ninyo. Genesis chapter 2 verse 10 hanggang 14. Nasaan ang hardin ng Eden? At may isang ilog na lumabas sa Eden na dumilig sa halamanan at mula rooy na bahagi at nag-apat na sanga. Ang pangalan ng una ay Pison, na siyang lumiligid sa buong lupain ng Havila na dooy may ginto. At ang ginto sa lupang iyon ay mabuti. Meron din naman doon bedelyo at batong onyx. At ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon, na siyang lumiligid sa buong lupain ng Cush. At ang pangalan ng ikatlong ilog ay Hidesel, na siyang umaagos sa tapat ng Assyria. At ang ikaapat na ilog ay ang Euphrates. Ano sabi ng Biblia? May isang ilog na lumalabas sa Eden. At mula rooy nabahagi at nag-apat na sanga yung ilog. Ang unang sanga ng ilog ay tinatawag na Pison, na siyang lumiligid sa buong lupain ng Havila. Nasaan ang Havila? Ayon sa Biblia. Genesis 25 verse 17. At ito ang haba ng buhay ni Ismael, 137 taon, at nalagot ang hininga at namatay. At siya'y naging kasama ng kanyang bayan. Nanirahan sila mula sa Havila hanggang sa Shur, na tapat ng Ehipto, kapag patungo sa Assyria. Siya'y nanirahang kasama ng lahat niyang mga kababayan. Nasaan daw ang lupain ng Havila? Nasa tapat ng Ehipto. Nasaan naman yung pangalawang ilog? Sabi sa Biblia, at ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon, na siyang lumiligid sa buong lupain ng Cush. Ano tong lupain ng Cush? Na umaagos doon yung ilog ng Gihon. Majority po ng version ng Biblia ay nagkakasundo na ang land of Cush ay ang Ethiopia. Pakinggan ninyo, sa King James Version ng Genesis 2:13. And the name of the second river is Gihon. The same is it that compasseth the whole land of Ethiopia. Ayan. So, na-trace na natin yung ilog ng Pison at yung ilog ng Gihon. Nasa naman yung pangatlong ilog? At ang pangalan ng ikatlong ilog ay Hidesel, na siyang umaagos sa tapat ng Assyria. Nasaan daw yung ilog ng Assyria o ng Hidesel? Nasa tapat ng Assyria. And finally, yung pang-apat na ilog ay ang Tigris at Euphrates, na alam naman natin umaagos ngayon sa bansang Iraq. So, itong apat na ilog na ito ay nag-uugat mula sa hardin ng Eden. So, geographically speaking, possible na ang direksyon ng Eden ay nasa eastern part ng Turkey, northern part ng Iran at Iraq, and southern part ng Armenia. Kasi diyan nag-uugat ang ilog ng Euphrates na isa sa apat na ilog. So, paano naging Pilipinas yun? Napakalayo ng Pilipinas dyan sa mga lugar na yan. Kaya, huwag kayong papaligaw mga kababayan. So, mga kababayan, hanggang dito lang muna ang ating pagtalakay, tungkol sa mga kamaliang ikinakalat na mga relihiyon at kultong sumisira sa kwento ng creation para makapandayan ng mga tao. Alam nyo naman ng mga tao ngayon, mas attracted sila sa mga istoryang bago sa pandinig. Kaya, sinasamantala naman ito ng mga bulaang tagapangaral sa ating panahon. Kaya ang payo ko sa inyo, mga nakikinig, magkasya kayo sa Biblia. Sabi sa Biblia, Isaiah 34:16, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi nagkukulang, walang mga kailangan ng kanyang kasama. Hindi kailangan na Wikipedia. Sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Well, hindi ko naman sinasabi na huwag kayong maniwala sa ibang mga reference. Ako man gumagamit din ng ibang mga reference. Pero mga kapatid, mga kababayan, pagdating sa doktrina, pagdating sa paniniwalang pang-relihiyon at pang-espiritual, magkasya kayo sa Biblia. Sapat ang Biblia, sapat ang salita ng Diyos kung aral ng kaligtasan ng pag-uusapan. So, hindi pa po tapos ang video ito, mga taga-subaybay. May part 2 po ang paksang ito. At doon sasagutin naman natin ang disturbing at shocking na version patungkol sa mag-asawang Adan at Eva. At
yung naging chismis na inimbento nila kay Noe. Bilang tugon po yan sa kahilingan ng ating tagapakinig. Kaya huwag kayong bibitaw dahil tiyak na magugulat kayo sa mga naglalabasang turo ngayon na mapapailing ka na lang talaga pag narinig mo. Pero sasagutin natin yan sa tulong ng mga salita ng Diyos. At huwag kayong bibitaw sa ating pag-aaral para huwag kayong madaya ng mga kakaibang aral na ito. Doon po sa mga nag-request ng topic na gusto nila, huwag po kayong mag-alala dahil naka-line up po ang inyong mga request. Sadya nga lang po na pinipilit nating pagkasyahin ang ating oras para sa paghahanap buhay, sa paggawa ng content at pag-i-edit ng video. Pero salamat sa Diyos dahil patuloy na tayong binibigyan ng kalakasan para magawa ang ating mga katungkulan habang hinihintay natin ang pagdating ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Kristo. Magandang araw po sa inyo.